Tambaloslos doon sa Maria Luisa. Kinalampag namin, nakita ko 2 video namin, more than 1 million views. Was I happy? Yes. But not happy enough because it will not produce result. Parang minsan sabi ko, naglulukuhan lang tayong mga Pilipino, nagpapasikatan tayo sa social media, but the result of removing and solving the problem, hindi nangyayari. Kaya sabi ko, okay, I will go to Manila because nasa Manila ang center of power. We may succeed, we may not, we may die. Maaring magiging ang Marcos magiging dictator in the next 30 years, but there will be always Filipino heroes willing to die, willing to shed their blood for the freedom of Filipino. Because we are not Filipinos for nothing. Magandang gabi mga Pilipino. Ako po si John Abinis. Taga Cebu po ako. I am an accountant and I am a law graduate. For 20 years, I've been finance and accounting executive in export industry. Tapos, executive din ako sa real estate sa Cebu and Visayas. So, most of my life, I've worked in the corporate atmosphere. Tapos, I started writing about national politics in 2020. Actually, I started in 2016. But in 2020, when I started writing about Tatay Digong, I always have a viral article. But I stayed as a corporate employee pa rin, executive sa real estate. But my heart keeps on telling me, you don't belong there. Dapat tutulong kang pukawin ang natutulog na bansang Pilipinas. So madalas akong mag-viral sa social media. I'm more into English writing, tapos political analysis, tapos I've had my share ng mga tinatawag na viral. In fact, this year, nung nagsulat ako about GAA, nagalit ang Malacanang at si Torre nagpasikat. Kaya yung bahay ko sa Cebu, ni-raid ni Torre with at least 20 CIDG officers para kunin yung cellphone ko at mga computer para lang maharas ako. Tapos sinabi ko sa sarili ko, ano bang nagawa ko? Ang sinabi ko lang naman ay ang totoo. I realize ang pagsasalita ng totoo, magiging kalaban ka ng walang huyang mga magnanakaw na nasa gobyerno ngayon. Bakit sa panahon ni Tatay Digong, ang dami kong mga sinusulat, okay naman. Pero in the last 3 years, I made it to the headline dahil isang vlogger na si Jun Abenes kailangan ng 20 CIDG officers para lang iharas ang bahay ko. Ano bang kasalanan ko? Nag-organize ako, 10 ng mga kasamahan ko sa Cebu, ng rally dahil inimbita namin si Tatay Digong. Gusto nila na patahimikin ang mga taga Cebu, gusto nila na matakot ang mga taga Cebu, at walang dadalo sa rally namin last February 22 dahil andon si Tatay Digong. Pero nagkamali sila. Nagalit ang taong bayan. Napuno ang venue namin at sa nakita ko, isa yun sa pinakamalaking rally na nangyari sa Cebu in the last many years. Anong ginagawa ko rito ngayon? In the last 6 months,
ginawa na namin doon sa Cebu ang pinakamalaking rally, pinakamataas na karaban para isigaw na galit na po ang mga Cebuano sa kurakot na administrasyon ni Bongbong Marcos. Kahaba-haba ng karaban, 20 kilometers, 40,000 people, 60,000 people. It was not enough. Sabi ko, okay ang maging social media influencer, okay yung ang dami, kilala yung pangalan mo, okay yung parang minsan celebrity ka, okay, picture kasi may contribution ka, but it's not enough. Last Sunday, pinuntahan namin yung bahay ni Tambaloslos doon sa Maria Luisa. Kinalampag namin, nakita ko dalawang video namin, more than 1 million views. Was I happy? Yes. But not happy enough because it will not produce result. Parang minsan sabi ko, naglulukuhan lang tayong mga Pilipino, nagpapasikatan tayo sa social media, but the result of removing and solving the problem, hindi nangyayari. Kaya sabi ko sa mga kasamahan ko sa Cebu, we are very united doon. Sabi ko, walang kulay-kulay, walang grupo-grupo. We are all Filipino. We wear the Filipino flag. We wear the Filipino identity. Let's not promote our own self-interest kung ano man yung grupo mo. Kasi marami na sa atin gusto na pag meron ng mangyayari, gusto agad, okay, ito yung grupo ko. Nakikita ko sa atin ang nangyayari, parang bootlicker na lang yung yung pagiging makabayan natin. Kaya sabi ko, okay, I will go to Manila because nasa Manila ang center of power. Kahit alugin pa namin, sunugin pa namin buong Cebu, walang mangyayari pag walang mangyayari dito sa Manila. I spent my own money. I forgo all many important things in my life and my family because I want to be part of this struggle. Successful or not, it doesn't matter. Ang mahalaga, may mga totoong Pilipino na handang lumaban. Minsan, nagmamadali tayo na makuha natin yung panalo. Pero, ang nasa totoo, nasa puso natin ay hindi pagmamahal sa bansa. Kaya minsan short-sighted ang nakikita natin, ang result ay wala rin. Kumbaga short term. I am here not because I totally believe na talagang may mangyayaring talagang masipa si Bongbong Marcos, which in my heart I want to happen. But it is enough for me na kami mga taga Cebu, mga Bisaya, mga Mindanao, ipakita natin na handa tayong mamatay, lalaban tayo kahit walang resulta dahil alam natin ano ang tama sa ating bayan. Ang nakakatakot na kalaban ay yung walang hinihingi, walang katapat na inintay. Ang taong nagmamahal sa bayan, yun ang pinakadelikadong kalaban. Yun ang kinatatakutan ng mga kriminal, ng mga magnanakaw na si Romualdez, na si Bongbong Marcos, 10 ng mga magnanakaw at walang prinsipyong nasa gobyerno ngayon. Tama. Si General Browner, ang alam ko matinong general to. Ang dami kong narinig. Pero minsan, marami rin tayong kalaban, maraming pressure, maraming arm twisting, maraming threat. Sinabi nila, anong nangyari sa'yo? General Browner. Tao rin si General Browner.
Pero kung ang mga Pilipino magpapakita ng totoong tapang, nung nakikita nilang tapang, yung hindi na nabibili, yung hindi na naaareglo, yung talagang totohanan na pipiyok at pipiyok ang mga magnanakaw. Dahil ang mga magnanakaw, wala sa puso nila ang magsakripisyo. Gusto lang nila magkapera. Kaya si Martin Romualdez natakot dahil nakita niya na kahit kunti lang tayo dito, kunti lang, but that is just the tip of the iceberg. Tip lang tayo ng totoong nagagalit na milyon-milyong Pilipino. Hindi bababa si Martin Romualdez kung nakita niyang wala tayong ibubuga. Meron po isang timing na spark, isang timing na magkakaisa tayo. Tapos, pwedeng mangyari bukas, pwedeng mangyari makawa, at malaking tsansa na mangyari ngayong September 21. Kaya, wala akong duda, sabi ko, I will stay here in Manila as long as it takes, or I may not come back to Cebu to my family. But I will not let Filipino like you, like every one of us, I will not fail you. Kasi sa totoo lang, minsan sinasabi natin, ang dami ng mga Pilipino, 120 million. Sa ngayon, konti lang po ang mga Pilipino. Konti lang po ang totoong Pilipinong nagmamahal. Yun lang po ang nagpapakita ng sakripisyo. Pag hindi tayo nagsakripisyo, pag hindi tayo handang ibigay anuman ang kailangan para tayo magiging makuha natin ang mithi natin, wala tayong karapatan tawagin ang sarili nating mga na Pilipino. Kaya minsan nakakaawa yung Pilipino eh. Sa buong mundo ang tingin sa atin utusan. Ang galing natin magsalita, well-educated, pero ang nangyari, walang trabaho na ibigay ang gobyerno. Our product are professionals being slaves around the world. Why? Because there are forces na sadyang kukurakutin ang Pilipinas para hindi tayo asenso. Alam ba natin ito? Hindi po by chance na hindi yumaman ng Pilipinas. Ang pagiging kurakot, ang nakawan, ay sinasadya po yan. Dahil ang mga Pilipino ay isa sa pinaka-talented na race sa buong mundo at meron tayong mga resources na pag tayo ay nagkaisa, wala yung Singapore ang liit. Kahit ang Japan, kaya natin yan. Ang kailangan lang natin matinong liderato at matinong mamamayan na handang lumaban kung ano ang tama. Kaya hindi ako nang hinayang sa mga panahon na ginugugol ko. I've never been happier. Right now, I don't have a 9 to 5 job, morning until 5. I am now a consultant. But no matter what, there is joy in my heart because I see a lot of heroes like Marculita, like Tatay Digong, like all those in the government also fighting for us. Sabi ko, marami tayo. Ang kaso, hindi lang na time, hindi lang tayo nagkaisa na okay, at one time, magkaisa tayo, gagawin natin, tatalunin natin. Pero walang duda, marami na po tayong Pilipino ang gising, lalo na ang mga OFW. Ang isa sa pinakagising na sektor, talagang matapang ka, I want to meet you face to face, tayo lang dalawa. You can choose any kind of fight. I just want to test you kung talagang matapang ka. Episode naman pala talaga story. After that, hindi na nabanggit ni Tory ang pangalan ko.
Quezon. Anong nangyari sa kanya ngayon? Sinipa, nabudol. Kaya ganon ang mensahe kay General Bronner. General Bronner, ang nangyari kay General Torre, papayag ka sa hindi, mangyayari sa iyo. Dahil ang boss niyo po ay hindi matitinong tao. Mga kriminal, manggagamit at mambubudol. Kung nakaya nilang ipakulong, ikidnap ang taong nagpalibing ng kanilang ama, sino ka ba, General Bronner? Kung nakaya nilang i-prosecute si Inday Sara na nagpapanalo kay Bongbong Marcos o walang President Marcos, kung walang Inday Sara, nakaya nilang saksakin sa likod. Sino ka ba, General Bronner? Totoo, nakikiusap kami sa iyo. But we will fight with or without you. We may succeed, we may not, we may die. Maaring magiging ang Marcos magiging dictator in the next 30 years. But there will be always Filipino heroes willing to die, willing to shed their blood for the freedom of Filipino. Because we are not Filipinos for nothing. Maraming salamat po. Sana paka malalim.